Dito po guys sa pinakamataas na bahagi ng bundok sa Barangay Nicolas Magsaysay Occidental Mindoro ay mayroon pong isang kuweba. So yun guys yung pupuntahan natin ngayon. Samahan niyo po kami sa ating adventure ngayong araw. Maraming salamat po. Medyo masukal lang po yung lugar. Meron din po nag-uuling dito guys. So, nag-uuling. Isa sa ikinabubuhay ng mga tao dito is yung pag-uuling. Akit pa tayo guys ng bundok. Medyo mataas pa siya guys. Puro bato. Ingat guys. Nasa tuktok na kami ng bundok. Medyo malapit na kami sa kalawakan. Tingnan nyo guys kung gano'n na siya kataas guys. Oh. Ito niyan. So tanaw na ang Santa Teresa at ang bayan ng Magsaysay. So ito na guys, malapit na tayo sa kuweba. Tuktok pala siya ng bundok. Tingnan. So ito na guys, ito na yung pinakabukanan ng kuweba. So medyo maliit siya. So meron palang kuwebang ganito dito sa Nicolas. May kuweba po palang malapit dito sa lugar. So tara guys, pasukin natin. Natin si Mindoro Adventures sa paglalakbay dito sa kuweba ng Occidental Mindoro. Ayun guys, nakikita nyo yung loob ng kuweba. So para siyang may mga rebulto sa loob. So may mga may butas din po rito sa gilid, malapit sa pinakabukan. So alamin natin kung ano meron dito sa loob. Para lang siyang ano yun, arko. Hingal. Napakaganda guys sa loob. Tingnan nyo guys. So, sa bandang taas. So may mga ugat na pumasok. Ugat ng punong baliti siguro yan guys. So meron siyang pinakabutas sa gitna. Oops. So dahan-dahan. Pero hindi siya guys ganun kadilim. Unlike po dun sa mga pinupuntahan namin kay kuweba. So meron din po siyang 20% na liwanag nagmumula sa labas. Ayan guys, so dito tayo sa parting baba. Ano yan boss, sa ilalim na yan? Bangin? Yan, yung maliwanag na yan. Ah, okay. Medyo alanganin ako lagi pag
paba sa mga ganito ha. Mula na nadulas ako ha. May kawayan siya guys. Baba mo. Pinakahagdan. Oops. Habang nagbablog. Hey guys, so sa part na to guys, so marami din siyang mga paniki o kabog na naninirahan sa itaas. Kita niyo guys, mag-i-zoom natin yung ilaw natin. So pasensya na po kayo sa liwanag dahil limitado lang po yung liwanag ng ginagamit nating flashlight or headlight. Hey guys, so ano nakikita niyo mga imahe mula sa mga stalagmite. So parang patay na yung mga bato rito, yung mga stalagmite o stalactite. Stalactite yung mga bato na nagmumula sa ceiling. At yung stalagmite naman yung mga katulad mo nito boss. Katulad mo nito yung mga stalagmite. Ito yung mga bato na nagmumula sa ground ng kuweba. Medyo mula po yung nadulas ako dati, 2 beses ako nadulas. Alanganin na po ako, diskumpiyado na po ako sa mga inapakan ko palagi. Napakaganda guys, oh. So pupuntahan natin yung maliwanag na bahagi na yun, oh, may malaking puno sa gitna. Medyo risky lang dahil yung mga bato matatalim. So pag nandito kayo sa lugar guys, naaamoy nyo talaga yung amoy ng mga paniki, yung mga ihi nila. Mapanghi sila. Okay, so from the sea, yung stalagmite at stalactite, nagdikit. So nag-connect sila sa isa't isa. Ito po yung lugar sa loob ng kuweba. Puro bato guys, nakakapagtaka. O wag naman po sana. Wala po kami nakikitang mga, alam nyo na yung mga ahas. Siguro napakasagrado ng lugar talaga. Napaka-safe. So wala kami nakikita kahit po yung mga kaliskis ng mga ahas o yung mga pinagbalatan, mga pinaglunuhan. So wag naman sana. So malapit na tayo guys dun sa may maliwanag na part na may puno sa gitna. So ingat. Napakadulas. Oh, nandito na tayo guys, oh. Napakaangas guys. Ang lugar, oh. Nakikita niyo yan. So biruin nyo guys, meron parang ganito kagandang kuweba dito sa Magsaysay po. So hindi rin po ganun kadali na pumunta dito dahil kailangan mo pang suungin yung mataas na bundok. Ito guys, oh. Napakaganda. Ayan guys, oh. Meron po siyang butas sa ibaba. So yun po yung bababaan natin. Gamit po yung ating mga lubid o ating lubid.
So pag-aaralan pa po namin kung paano po bumaba. Dahil wala po talaga siyang talagang daan. So gagawa po kami ng daan. O gagamit po kami ng lubid para po kami makababa dyan sa babang baba talaga. Ito nyo guys, oh. Yun lang alamin namin kung paano kami makakababa. Kita nyo guys, doon po kami guys nang galing sa itaas noon. So wala po talagang ibang daan kundi doon po sa dinaanan namin. So ito na guys, naitali na namin yung lubid sa isang malaking bato. So yan po yung ginagamit namin lubid, napakalaki niyan guys. So bababa kami isa-isa ang aking kasama. So hindi sana ito mabunot, itong malaking bato na to. Hindi naman siguro doon ganoon kami kabigat para matanggal yung pagkakatali o yung bato na kinakapitan ng lubid. So pababa na ako guys. So maunang bababa yung kasama kong si Baderong Mangyan. So naway kayanin kami ng lubid na yan, oh. Matibay naman siguro yan, oh. Matibay yan. So ayun. Okay. Ito lang talaga yung pinakadaan dito eh. Wala na. Kailangan namin gumawa ng paraan para makababa kami. Bangin talaga siya guys. Napakaganda dahil sa loob talaga ng kuweba. Oo. Sa loob talaga ng kuweba, merong isang malaking puno at merong mini forest sa loob. So meron din siyang mga maliliit na fern na tumutubo sa mga bato. Dito nyo yan. So ako naman guys yung bababa. So pababa na ako guys. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pagmula guys yung nadulas ako na wala na akong tiwala sa mga ganitong pagbaba-baba. Saan? Yan. Risky guys. Ang talong guys yung pabalik. Woo. Woo. Thank you Lord. Thank you Lord. So hindi namin alam o wala kami idea kung anong meron sa loob niyan dahil first time namin papasukin yan ng kasama ko guys. Papansin nyo guys, meron siya isang parang napakalaking butas. So meron din mga naninirang paniki sa loob. Kita nyo, napakalalim. Lamig na. Pag ganyan daw, may tubig sa ilalim. Pag malamig, pag ang isang kuweba guys ay malamig sa bungad, ibig sabihin nun merong source ng tubig sa bandang baba. So hindi pa namin alam kung yung tubig ba na yun ay
fresh water or mula sa dagat. So medyo nadulas yung kasama ko guys. So at least wala naman nangyaring masama. So may mga pumapatak guys na tubig from the ceiling. So nangangahulugan na itong part na ito, itong stalactite na to ay buhay. So may posibilidad pa siyang lumaki dahil may source pa ng tubig na umaagos sa kanya. Kasi once na wala na, hindi na lalaki yung stalactite o yung bato na nagmumula sa itaas ng kuweba. So ito mga tinatapakan natin na ito guys, ano to, mga bato. O siguro dati siyang stalagmite. So hindi na siya nabuhay dahil nga palaging nakatapakan, nahawakan. Kasi mga sensitive to guys. So kapag hahawa ka sa kanya, kailangan naka-gloves ka para lumaki pa siya. Dahil ano boss? Nadulas ka? Huwag mo muna gamitin yung ano mo. Yung wala ka ng pangkapit dyan mamaya. Yung isang ilaw mo. Kasi mahirap bumaba niya na wala ka pangkapit. Mamaya mo na lang gamitin sa baba. Hirap yan, wala ka pang pangkapit dyan. Basag? Ako, kayo na pa ako paikot-ikot dito eh. Baka madulas ako dito sa may buhay na na bato, ay na pinapatakan ng tubig. Baka mamatay ito eh, itong mga bato na ito pag hinawakan ko, sayang. Lalaki pa itong mga ito eh. Sorry guys, wala talaga ako ibang matapakan kundi kayo. Anyway, ingat lang. Ingat lang talaga guys. So huwag maging kampante sa mga tinatapakan natin kapag nandito kayo sa lugar na ganito. So laging ingat. So maaari magsuot kayo ng mga hiking shoes or slippers, sandals. Lalo na sa mga ganitong kuweba na yung mga bato ay madudulas dahil sa tubig na nagmumula sa ceiling. Oops, medyo madulas. So nandito na ako guys sa medyo babang bahagi o sa babang bahagi ng kuweba. So buko dito guys, meron pa pala siyang baba. So kinat ko yung video kanina dahil kailangan kong kumapit. So napaka-delikado kung may video kang hinahawa o may camera kang hinahawakan habang naglalakad pababa. So ito na guys yung kasama ko. Nakukal silang poison. Ito na. Ito guys, so para siyang may chamber. Ganda. Ano kaya to, hinukay o sadya? Baka sinadya ng mga kapulan. Oo. Ganda na. Oo. Ganda po kaya itong ginawa ng mga kapulan. So dito guys, meron pang maliit na butas. May nakita akong paniki na lumabas mula dito sa butas guys. So Tumasin na siya na po. ito niyan. Para siyang kwarto, no? Para siyang kwarto. Oo, ganda ng taas ng ceiling niya. Oo. May mga butas-butas. Sinadya kaya?
Sa palagay niyo po, itong itaas na to ay sinadya po talaga. Oo. Ano? May mga butas siya. Ano nga yan? Bakit po kaya may mga butas itong italo nito? Ang ganda. So dito tayo sa part na to guys. May mga butas guys. Guys, so napakalaking bato o stalagmite. So para siya may mga imahe sa mga form ng bato guys. So meron din siyang guys butas para siyang ano nga tawag dito guys, yung para siyang altar. Oh. So pag nasa lugar po tayo katulad nito, kuweba, so iwasan po natin umawak sa mga stalagmite o stalactite. Dahil yung mga kamay po natin may mga natural na langis. Yun po yung nagpapahinto ng daloy ng tubig. Kaya sila namamatay. So dito guys, may butas pa rin. Ito. So pasukin natin, parang meron po siyang naninirahang balin sa sayaw. Ito boss, oh, merong balin sa sayaw. Parang may kuweba pa di. Oo. Dito guys, may nakita akong isang kuweba. So may nakikita akong parang umiilaw. Hindi ko alam kung balin sa sayaw ba yun or yung mga paniki. So maghanap tayo ng magandang daan para makapunta dyan sa lugar. So pag... Ay! Hirap. Para siyang natuyo. Ayun, yung taas niya, no? Kasi may pinagbakatan ng tubig, may mark ng tubig, watermark sa gilid. Parang may ano siya, may... Talagang doon talaga, lubog talaga ang area na ito ng tubig. O baka dyan lang sa part na yan, kasi nga, ano siya eh, parang ano siya eh, kulong. Ganda oh. So pasukin natin to guys, itong loob na to. Tignan natin kung anong meron dito sa loob. Para siyang kawa. Kawa ba? Oh. So guys, nakikita nyo para siyang may watermark. Siguro dati meron tubig dito. Kapag malakas yung... panigi pala. Kala ko balin sa sayaw. Boss, meron siya guys, oh, para siyang hagdan-hagdan. Alam mo yung rice terraces. O kung nakapunta na kayo sa Aruyan Falls. So ganito siya. Para siyang may hagdan-hagdan na talagang ginawa ng kalikasan. So guys, so may kahoy. Ibig sabihin yung butas na yan na nakikita nyo ngayon guys, malamang may mga taong nagpupunta dyan para kumuha ng mga balin sa sayaw na ibon o pugad. Ito siya boss, oh, may hagdan. May hagdan. Siguro, yun guys, nakikita nyo yung mga bato. Para siyang crystal. O nag-crystallize siya pag natatamaan siya ng reflection. Dito dati. Oh, Ibig sabihin guys, itong area na to ay talagang may tubig may dati. tubig dati. Pero ngayon, wala siyang tubig. So gusto ko sana akitin yung taas nun eh. Kaso, matarik. Siguro may ibon dyan. Napakatarik parang ng mga itinago. Oh, dun guys, so nakikita niyo yan. Hindi ko lang sure kung anong purpose ng hagdan na yan. Para sa mga ibon o siguro may itinago sila dyan sa taas. So kailangan nating makonfirma yan soon. Oo. Kintab. Para siyang asinan na tuyo. Diskumpiyado ako sa ano yan. May tubig siya. Eh. Hanggang ito yung tubig. Dito ba boss oh? Kita mo to boss? Ito may tubig din dati to. Nagkakaroon Yung part na yan. Siguro ang tubig. talaga. No? Yung tubig kasi may mark siya dito eh. Galing doon.
Pababa. Kasi saan manggagaling yung tubig? Ibig sabihin yung tubig niya nagagaling doon na maagos. Oo, maagos. Kasi may marka rin siya na parang... Baba siya dito. Oo. Kaya yung mark ng tubig dito sa building, Oo. siyang tubig. Dito. Ito guys, so, nag-abot na yung stalagmite at saka stalactite. Sa kintab. Saka kaganda siya, hindi madulas, boss. Bakit ka dito? Ito yung part na kapag ginawakan mo, mamamatay, no? Oo. Kaya kailangan naka-gloves. Kaya kailangan. Oo. Boss, kaluwang pala sa loob. Kaluwang dito, kitang-kita, oh. Kaso delikado. Oh, kita niya yun, guys. Oh. Yung loob niyan, siguro ano kaya meron sa loob niyan? Mayroong balin sa sayaw, paniki, kasi may hagdan sila eh. May dahilan kung ba't may hagdan dyan eh. O baka maitinago sila dyan na Meron naman dito ang focus. kung ano man. Hindi natin sure. Parang tools, tapos yan. Ito guys, oh. So, wag lang natin Ibig sabihin, hahawakan. meron pa talaga sa taas niya. Oo. So, yun. Kasi delikado na kung aakitin pa namin guys. Merong kawayan dito. Pero napakaloko. Oo. Napakalokso kumpara sa timbang namin. Baka mamaya, pag umakyat kami dyan dalawa, Hindi naman makababa. Pero ano lang siguro kung ano, boss, no? Meron talaga tayong tali na ano, no? Yung may hagdan-hagdan. pinakasiling. Ceiling niya. May pumapatak pa ng tubig sa itaas. Napakaangas. Kaya yung mga stalagmite na yan, stalactite na yan, Yan yung tinatawag na stalagmite. stalactite. Sa taas ng gagaling. Oo. Ang stalagmite sa floor ng gagaling o sa ground. Sa ground, sa baba. Oo. Katulad nito, nag-abot sila, oh. So, ibig sabihin niyan, mag-aasawan sila ngayon. Mga anak sila, ito anak nila, oh. Guys. May anak daw sila. Oo, nag-abot. Nag-abot. Nakikita nyo guys yung form ng tubig na yan. Nakikita nyo yung form ng tubig na yan. Katagalan pala niyan, Nag-aabot tumitigas siya, tumitigas. Yung tubig na yan, kalayloy na yan, titigas yan. So, dekada pala yun bago tumigas, boss. Ibig sabihin, Oo. dito lalaki ito babae. Oo, depende kung saan sila gusto. Depende kung saan dyan. Ayun ano, ang luwang nga doon sa loob. Oh. Parang siyang may sinagot talaga doon. Mm. O nga, ano ako dyan eh. Para akong ano eh, nakirilis ako dyan sa taas niyan eh. Kung ano meron dyan eh, di ba? Kakaiba guys. May hagdan. Parang may sinagot talaga doon sa area. May hagdan. Tapos, Curious daw si Adventures dahil yung hagdan. Pero parang talagang sinadya talaga na binutas. oo. Sa susunod na balik natin, Balik na tayo. magdadala tayo ng hagdan na ano, yung talagang hagdan talaga. Ladder. Oo. Kasama na namin yung utol mo doon, no? Para may katulong tayong pagbibitbit ng hagdan. Curious talaga kami dyan sa taas na yan. Kaya nga, no? Parang ayaw kong iwanan. Parang gusto kong akyatin kung anong nilalaman ng loob na yan. Kaya nga, boss. Kaso delikado. O, ngayon kawayan, no? Tinan mo. Kawayan lang eh. Napakaliit. Inaakyat siguro kasi patay na eh. Oh. Patay na yung bato. Nakailang akit na sila dyan? Tapos may mga... So, ito guys. Kita nyo guys yung maliwanag na yan. So, dyan kami galing. So, kitang-kita nyo guys kung gaano siya nakaka-amaze dahil green na green yung mga puno sa loob ng kuweba. Siguro kung walang butas yan, hindi ganyan yun. Kaganda, no? So, meron din guys dito mga kawayan. So, hindi namin alam kung anong purpose ng mga kawayan na to. Oo nga. Malamang inaakit nila yung mga ceiling. Nangunguha sila ng mga balin sa sayaw o mga paniki. Siguro, boss, paniki ang kinukuha talaga nila, balin sa sayaw. Kasi paniki, hindi naman kailangan ng ano dyan eh. Oo. Balin sa sayaw ang kinukuha nila dyan. Yung pugad niya, yung pinakalaway. Napakamahal. Ito oh, boss oh. Kita nyo guys oh, may ginagamit silang lambat sa panghuli to ng ano, paniki. Babaan pa natin. Oh yes, dito na tayo eh. Kahirap bumaba kaya kailangan natin sulitin. Ano boss? Kaya ba? Hindi, malawak kasi eh. Malawak kasi yung kuweba kaya yung limitado yung naabot ng ilaw. Ito guys yung ginagamit nilang
hagdan sa pangunguhan ng mga balin sa sayaw. So gumagamit din sila ng mga lambat, malamang sa mga paniki ito. Yan. Napakaluwang guys, oh. Pero itong part na to parang mahirap babae, no? Kaya. Dun sa side na yan. Kita niyan guys. So since nandito na kami. Ha? Marami puntahan. Okay, try natin. Dito na tayo eh. Doon tayo magmerienda sa baba. Medyo malabo yung ano, ilaw. Hindi maka... Hindi. Pag nasa baba na tayo, pwede mo gamitin yung flashlight mo na Mahina tayo yung try ko kanina. ayun na. Kaya, babayin natin. Nandito na tayo eh. Para may sugat ka naman sa ano? Pa. Ay, sabi ko nandito na tayo eh. Babayin na natin ay. Konti nasa baba. Baka maligaw kami dito. Inlubid natin yung 100 square meter. Square meter. 100 meters. Dapat ang pangalan ng channel natin eh. Mga taong kuweba. Ayan o. May narinig akong huli ng mga paniki. So guys, oh, napakaraming paniki din sa loob. Dito talaga naninirahan ng mga paniki sa mga kuweba. Oh, kung narinig nyo guys yung mga pagaspas ng kanilang mga pakpak. Ayun oh. Boss? Oo. Napakalamig guys. Samahan pa ng mga yung paglipad ng mga paniki, yung pakpak siguro na nagsama-sama. Pero yung amoy dito guys, iba yung amoy dito. Yan sila guys, oh. Yung para silang may kaharian dito sa loob. Dahil napakalawak ng lugar talaga. Ayan guys, kita nyo. Oh. Ayun. Pagaspas ng paniki. Tabi-tabi po. Bibisita lang po kami sa inyong napakagandang kaharian. So nakakalungkot lang guys dahil itong mga stalactite o yung mga bato o yung mga stalagmite ay mga patay na. Dahil makikita nyo siya guys, oh. Iba na ang kulay niya. Hindi na siya crystallize, kulay brown na siya. So wag sana mapuno agad itong aking memory card dahil wala na ako ipapalit. Daming paniki guys. So kailangan natin marating yung dulo para satisfied kayo guys sa panonood.
Salamat po pala sa pagsuporta kay Badero Mangyan. At sana po supportahin nyo rin po yung YouTube channel ko na Mindoro Adventures o yung YouTube channel natin na Mindoro Adventures. Huwag po sana yung kalimutang i-like, i-share ang mga video. Share nyo po sa Facebook. O saan mang platform. Ito guys, halos malapit na po tayo sa dulo ng kuwebang ito. So hindi ko po alam guys kung dulo na ba itong pupuntahan ko o meron pang dulo talaga. Sa part na to guys, napakaraming paniki. Napakaluwang guys. Narinig niyo ba yung huli ng mga paniki na yan? Naghahanap ako ng source ng tubig. Kita niyo yun guys. Akala ko dulo na. May dulo pa pala guys. Hindi pala ito yung pinakaduluduluhan. Hindi nyo guys. Nakikita yung mga paniki na yan guys. Oh. So, panalangin lang natin dito ay matatama. Boss, may dulo pa pala. Akala ko ito na yung dulo. May dulo pa pala. Napunta mo na yon? Hindi, naka-face shield naman tayo. Joke lang. Curious na ako may nakikita akong dulo pa eh. Baka may doon may something na... Kaya nga, ang kaharian ng mga paniki. Ito nyo guys. Huwag sana mapuno ang aking... Medyo umaambon-ambon dito guys. May source ng tubig sa itaas. So kumakatas siya. Kita nyo guys, so karami palang chamber dito ng mga pwedeng pasukin. May pumapatak na guys, so narinig nyo guys yung patak ng tubig mula sa itaas para siyang umuulan. So nangangahulugan na yung mga stalactite dito na bato from the ceiling ay yung mga stalactite ay mga buhay. So sa maraming taon lalaki pa yung mga yan. Huwag lang mahawakan. Isa din nagpapapatay sa mga stalactite, stalagmite, mga bato sa loob ng kuweba, yung mga katulad niya, mga paniki po na lumilipad-lipad na yan. Kasi mga ihi nila na yan. Ayan guys, so parang may kaharian sa itaas. Boss, parang may doon may kaharian sa itaas niya Oo. Parang may bagyo sa taas. Kasi nagsama-sama yung yung mga paglipad ng paniki eh. So meron dito guys na medyo maliit na parang chamber para siyang may kuweba pa sa loob ng kuweba. Papasukin natin kung ano meron dito guys. Baka ito na guys yung pinapangarap namin lagi. Ito yung pupunta kami ng kuweba. So hulaan nyo na lang guys kung ano yun. Ang kayamanan. Guys, nakikita nyo yung ceiling. Patay yung mga paniki. Siguro kanya-kanya sila ditong teritoryo. Basang-basa yung tubig eh. Oo. Basang-basa yung bato. Basang-basa yung tubig ba? Angas. May kanya-kanya silang chamber yung mga paniki. Teritoryo. Dito siguro yung mahirap na part. Mahirap. Kanya-kanyang kwarto. Kanya-kanyang kwarto. Kanya-kanyang territory. Mga yan, patay na. Yung mga... Hindi, buhay pa yan kasi may mga pa basa-basa pa eh. Sabihin mo yan. Oo. Basta tinaagusan sila ng tubig yan. Parang carbon na Oo. pero kung siya may butas din sa kabilang side. Parang luto no? Oo. Ibig sabihin, buhay pala talaga yan. Oo, buhay. Basa-basa. Wala na palang lagusan dito. So, nandito na tayo guys sa part na to guys. So, ini-expect namin na ito na yung pinakalas o yung pinakadulo para naman makabalik na kami sa itaas.
Dahil hindi talaga kami titigil hanggat di namin ako na tutunton yung pinaka dulo. So sa part na to guys, so ito na guys yung pinakadulong bahagi ng kuweba. So para siyang para siyang isang kaharian sa loob dahil kita nyo guys yung mga stalactite o yung bato sa ceiling, mula sa ceiling. So ating alamin kung ano meron dito sa part na to. Tabi-tabi po. So bibisita lang po kami sa inyong napakagandang kaharian. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po namin kayo gagalawin. Yan guys, oh. Puro paniki siya guys. So, nakakatakot. Baka madaplisan tayo ng mga paniki. Kasi yung dulo ng pakpak nila, merong kawit yun eh. Parang sima. O parang merong kuko. So ito guys, papasilip ko lang sa inyo kung ano meron dito sa loob. So yung kasama ko pong si Obedero Mang doon po sa kabilang part ng kuweba. Sa kabilang bahagi ng kuweba. So yun lang guys yung mga pwede ko ipakita dito sa loob. So medyo palabo na yung aming mga ginagamit na headlight. So meron pa naman. Ano boss? Dulo na to? Ano meron yan boss? May pumapatak na tubig. Pwede ata uminom dyan eh. Dito lang kaya tayo mag-merienda. Ayan guys, so napakaganda guys ng bato. Puting-puti. Nangangahulugan na continuous yung tubig ng yung continuous ng source ng tubig na dumadaloy sa kanya. Oh. Ngayon, bawal lang siyang hawakan kasi Oh guys. mamamatay yan. Nakita niyo yun guys, oh, may bagong tubo siya, oh. Napakaputi. May tubig dito. So, nagfo-form pala siya na yung ganyang form. Tikman natin. So, pasok tayo guys. Titikman natin kung ang tubig na pumapatak ay tubig dagat. Matabsing. Marap na matapos na. Alis naman ito. Hindi boss. Pero yung galing dito boss, sa bato, matabang. Tikman yan. Ano dito? Bakit? Ibang galing na. Ayun tama. Ano yung tama? Sa mga oras na yun guys, hindi na masyadong clear yung boses ko o yung pinag-uusapan namin dito sa loob. Dahil nakakapit pala yung mic na ginagamit ko sa bag na naiwan ko sa labas. So ang natatanging marinig nyo lang dyan guys is yung pagpatak ng tubig sa floor mula sa ceiling ng kuweba. So hanggang dito na lang guys ang adventure natin dito sa lugar. Maraming salamat po pala sa pagtapos ng video. At wag po sana natin kalimutang suporta ng ating YouTube channel at Facebook page na Mindoro Adventures sa pamamagitan po ng pag-subscribe or follow, pag-like, pag-comment, pag-share na ating mga videos sa kahit anumang
social media platforms. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ingat and God bless po.